Bakit sinasabing si XRP ang may pinakamagandang chart ngayon? Ang unang punto ng analyst ay malinaw. Ibang klase daw ang weekly chart ni XRP kumpara sa ibang mga crypto. Kahit may short-term volatility, makikita na buo ang structure at malinaw ang direksyon. Ayon po rito kay Freedom by 40, ang kasalukuyang presyo na nasa paligid ng $2.34 ay hindi raw random. Nakaposisyon ito sa gitna ng structure na historically ay nagre-resulta sa mas mataas na presyo. Dito po pumapasok ang green target zone na nasa pagitan ng $4.5 hanggang $8.4. Para sa atin, mahalaga ito dahil ipinapakita nito na ang galaw na XRP ay hindi lang emosyon kundi may technical na basihan. Makikita po natin dito sa chart na ibinahagi ng analyst dito na si XRP ay nag-breakout na mula sa kanyang ascending channel. At nalagpasan niya na ang kanyang dating resistance. Ang breakout nito ay sinusuportahan ng Fibonacci extensions na nagsisilbing mathematical guide kung hanggang saan pwedeng umabot ang presyo. Kapag nagsabay po ang structure at saka Fibonacci, kadalasan ay may follow-through ang galaw. Idagdag pa rito ang volume data na nagpapakita ng tumataas na participation. Kapag ang breakout ay may kasamang volume, ibig sabihin may kumpiyansa ang market. Sa puntong ito, sa XRP ay parang naghahanda pa lang bago ang mas malakas na galaw. Habang ang green zone ay itinuturing na realistic target, may mas mataas pang tinitignan ang mga analyst. Ito ang tinatawag na pink zone na nasa pagitan ng $8.5 hanggang $13.5. Ang basihan nito ay ang Elliott wave patterns na nakita na noon sa mga dating bull cycle. Hindi po ito garantisado, pero ipinapakita ng history o kasaysayan na kapag pumasok po ang impulsive wave, kayang mag-overperform ng XRP. Para sa atin, mahalagang ihiwalay ang near-term targets sa aspirational targets. Sa ganitong paraan, mas nagiging disiplinado ang diskarte at hindi nadadala ng emosyon. Paano kung maulit po ulit ang June to July 2025 fractal na XRP? Dito po sa ating ikalawang balita na ito, umiikot po sa ideya ng fractal o paulit-ulit na pattern sa market ang usapan dito. Ayon po rito kay Zach Rector, may pagkakahawig ang kasalukuyang galaw na XRP sa nangyari noong June hanggang July 2025. Noon nag-consolidate muna sa XRP bago biglang sumabog pataas mula $2.24 hanggang $3.67. Sa ngayon makikita po ulit ang consolidation sa paligid ng $2.09 hanggang $2.30. Para po sa mga sanay magbasa ng chart, ito ay hindi kahinaan kundi posibleng paghahanda. Ang mahalagang detalye po dito ay ang volume behavior. Noong taong 2025 fractal, ang breakout ay sinabayan ng biglang pagtaas ng trading volume. Ibig sabihin, hindi lang iilang trader ang bumili, kundi buong market ang sumuporta. Kung mangyari po ulit ito ngayon, posibleng makita sa XRP na lampasan niya ang $3 at bumalik sa kanyang dating high na $3.66. Para sa atin, ang ganitong pattern ay nagbibigay po ng high probability setup. Hindi po ito hula, kundi pag-uulit ng nakitang behavior ng market. Mahalaga rin na intindihin po natin ang market psychology sa likod ng fractals. Ang consolidation phase ay panahon ng pag-aalinlangan kung saan ang mahihinang kamay ay bumibitaw at ang matitibay ay nag-iipon. Kapag natapos ito, kadalasan ay may mabilis na galaw pataas dahil sa biglang pagtaas ng kumpiyansa. Kung susundin po ng XRP ang parehong cycle, posibleng maging agresibo ang kanyang galaw ngayong buwan ng January. Para sa atin, ang mahalaga ay alam natin kung bakit gumagalaw ang presyo at hindi lang kung saan ito pupunta.
Bakit biglang nag-pump si XRP ayon sa dating Ripple CTO? Nakita natin si XRP bilang top performer sa loob ng 24 hours. Umakyat po siya sa presyong $2.37 matapos ang halos 20% na pagtaas. Natural lang na magtanong ang market kung may balita bang nagtulak nito. Si Vincent Van Code ay nagtanong kung may specific catalyst o kung organic demand lamang ito. Ang sagot po ni David Schwartz ay pabiro, pero mahalaga ang timing ng reaksyon dahil ipinapakita nito na minsan ay walang iisang dahilan ang galaw ng presyo. Sa mas malalim na analysis, makikita na ang lakas ni XRP ay hindi lang dahil sa biro ni Schwartz. Ang weekly at daily structure ay nagpapakita na handa na ang asset bago pa man ang pump. Ang pagtaas po ng weekly gain sa 28% ay indikasyon ng sustained momentum. Kumpara kay Bitcoin na umakyat lang ng humigit kumulang 7%, malinaw na may sariling kwento sa XRP. Para sa atin, mahalagang makita na ang malalaking galaw ay kadalasang bunga ng matagal na paghahanda. Ang konteksto naman ng pag-alis ni Schwartz sa daily operations ng Ripple ay hindi po bearish signal. Sa halip, ipinapakita nito na mature na ang ecosystem. Kahit wala na siya sa araw-araw na trabaho, nananatili siyang konektado bilang CTO Emeritus. Para sa market, mahalaga ito dahil nagpapakita po ng continuity. Ang presyo po ni XRP ay madalas gumalaw, hindi dahil sa balita, kundi dahil sa sentiment at saka structure. Sa puntong ito, ang sentiment ay malinaw na nagiging mas bullish. Bakit hindi babaguhin na XRP ang buhay mo kung mali ang diskarte mo? Babala naman ang hatid ni Jake Claver. Ayon po sa kanya, kahit gaano kataas umabot ang presyo ng XRP, wala rin itong saysay kung wala kang malinaw na plano. Maraming investors ang pumapasok ng walang exit strategy at nadadala ng emosyon tuwing may volatility. Kapag bumagsak ang presyo, panic sell. Kapag tumaas, takot pong mag-take profit. Para kay Claver, dito nawawala ang tunay na kita. Ipinaliwanag po niya dito na ang kawalan ng structure ay nagpapalaki ng risk. Kung wala kang itinakdang profit levels o risk management, nagiging kalaban mo ang sarili mong emosyon. Ang volatility na XRP ay hindi problema kung handa ka. Problema lamang ito kung hindi mo alam ang gagawin. Para sa atin, mas mahalaga po ang plano kaysa prediction. Ang presyo ay pwede pong umabot sa mataas na level, pero kung mali ang execution, mawawala rin ang oportunidad. Nagdag pa rito ay binigyang diin din ni Claver ang legal at structural planning. Ang crypto ay itinuturing na property, kaya may legal at tax implications. Ang paggamit po ng trust, LLC o custody solutions ay hindi para sa mayayaman lamang. Ito ay bahagi ng pagiging handa. Para sa mga long-term holders na XRP, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasa chart, kundi sa kung paano mo pinoprotektahan ang pinaghirapan mo. Bakit ikinukumpara ng analyst ang XRP sa silver? Si Dark Defender ay kilala sa tamang prediction sa silver. Mula $20 hanggang $80, natupad ang kanyang target bago pa man ito mangyari. Ngayon, sinasabi niyang nasa parehong yugto sa XRP. Ang mahalaga sa kanya ay hindi ang balita, kundi ang structure. Kapag buo na ang structure, darating ang galaw. Ang pahayag niyang silver is ready, XRP is ready, ay hindi po hype, kundi obserbasyon sa chart. Sa technical na aspeto, ipinapakita ng chart ang Elliott wave sequence. At malinaw na ang correction ay natapos na. Ang presyo ay nananatili po sa ibabaw ng key support zones. Ang Fibonacci extensions ay nagtuturo pataas
at hindi po pababa. Sa silver, ang 261.8% extension ang nagtulak sa $80 target. Sa XRP ay may katulad na projection na nagsasabing hindi pa tapos ang galaw. Para sa atin, mahalaga ang consistency ng analysis. Ang punto po ng comparison dito ay simple. Ang presyo ay sumusunod sa structure. Kapag matagal na ang paghahanda, mabilis ang galaw kapag nag-breakout. Sa pananaw po rito ni Dark Defender, nagawa na ng XRP ang mahirap na bahagi. Ang susunod ay kung sasabay ang market. Para sa mga holders, ito po ang yugto kung saan mas mahalaga ang pasensya kaysa excitement. Gaano naman po ka-realistic ang $4 price target para kay XRP ngayong taong 2026? Ayan po kay Mario Naufal, Mario Naufal, ang $4 target para kay XRP ay hindi po pantasya. Ito ay achievable base sa kasalukuyang kondisyon ng market. Mula po sa $1.84 hanggang $2.41, malinaw ang recovery ng XRP. Ang $4 ay hindi po bagong level dahil halos naabot na ito noong 2018 at muntik na ulit nitong nakalipas lamang na 2025. Para sa atin, mahalaga po ang historical context para hindi lumipad ang expectations. Ngayon kung tutuusin, mula sa $2.35, kailangan lang ni XRP ng humigit kumulang 67% increase para maabot ang $4. Sa crypto standards, hindi po ito extreme. Nakita na po natin sa XRP na tumaas ng higit 400% sa isang cycle. Ang hamon lang ay ang resistance sa bandang $3. Kailangan ng sustained demand at pasensya. Para sa mga investors, mas mahalaga po ang steady climb kaysa biglang spike na walang base or pundasyon. Sa kasalukuyan, sa XRP ay isa po sa pinakamalalakas na large cap assets. Leading po siya ng daily gains at matibay ang kanyang weekly performance. May mga factor tulad ng accumulation at institutional interest na tumutulong sa narrative. Hindi nito ginagarantiya ang tuloy-tuloy na pagtaas, pero sinusuportahan nito ang ideya na may puwang pa ang rally. Ang $4 target ay sumasalamin sa cautious optimism at hindi sa sobra-sobrang hype. At bilang huli, ang masasabi ko po rito ay ipinapakita po ng lahat ng mga balita rito tungkol kay XRP na siya ay nasa critical phase na. Malinaw po ang technical structure, may historical patterns, may market psychology, at may realistic na ring expectations. Kaya para sa atin, ang tanong ay hindi kung gaano kataas ang presyo, kundi kung handa ba tayo. Ang market ay nagbibigay po ng oportunidad, pero ang diskarte ang magdidikta kung mapapakinabangan natin ito. Sa XRP ay pwede pong tumaas, pero tayo ang dapat maging handa. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.